High school graduate lang si Andoy at hindi na nagtuloy pa sa kolehiyo. Sa edad na 20 years old ay lumuwas na siya ng Maynila para mamasukan bilang labor sa construction company. Ayos naman sana ang hanap buhay nila sa probinsya na pagsasaka dahil sarili nila ang kanilang lupaing sinasaka. Hindi man kalakihan, pero solo naman nila ang lahat ng nagiging produkto nito. Tutol pa nga ang kanyang nanay at tatay sa balak niyang pagluwas ng Maynila dahil ang sabi pa ng mga ito, may maayos naman silang pinagkakakitaan sa probinsya. Bakit kailangan pang lumayo? Sa Maynila raw ay magulo, matraffic, maraming krimen at polusyon. Idagdag pa na bawat galaw roon ay mangangailangan ng pera, gaya ng pagkain, tubig, renta sa bahay at pamasahe. Samantala lahat ng nabanggit ay libre lang sa kanilang probinsya. Gayunpaman ay hindi nagpapigil si Andoy sa kaniyang pangarap na makarating ng Maynila. Iyong mga kaibigan niya kasi ay agad nagsiluwas ng Maynila noong makapagtapos ng high school. At tuwing fiesta ng kanilang bayan ay umuwi. Maporma, magarbo, mayabang, at mas naging maputi ang balat at gwapo. Ilan lang ang mga ito sa napapansin ni Andoy sa mga kabatchmates niya kapag umuwi sa kanilang probinsya. Iyon ang dahilan kaya abot-abot ang inggit niya sa mga ito. Pero ang hindi niya alam ay puro pakitang tao lang ang mga iyon. Dahil ang katotohanan ay mga hikahos pa rin at squatters area lang nakatira. Iyong mga kwento tungkol sa magagandang lugar at subdivision ay doon lang sila nagtatrabaho bilang construction worker. At iyong pamamasyal palagi sa mall na ipinagyayabang ay literal na pamamasyal lang din talaga dahil maglalakad-lakad lang at magpapalamig sa loob ng mall. At kapag nagutom ay sa mga mumurahing karinderya sa labas nang di naman kumakain. Wala na ngang nagawa ang mga magulang ni Andoy noong magdesisyon siyang lumuwas ng Maynila. May kaibigan naman siya na pupuntahan. Ito raw ang magre-rekomenda sa kanya sa trabaho na pwedeng apalayan. Pagkarating sa EDSA Pasay ay sinundo naman siya ng kaibigan niyang si Aloy. Dahil araw iyon ng linggo at walang pasok ang lalaki. Nanirahan sila sa La Veriza sa May Malate, Manila. Laking gulat ni Andoy noong makarating sa boarding house. Agad siyang dinala sa may-ari ng bahay at pinagbayad ng renta sa bed space. Kaya nagbayad naman agad si Andoy. Pagkapasok sa silid ay nagulat siya dahil sa isang napakaliit na silid ay 4 ang naroon na double deck. Ibig sabihin, 8 silang tenant sa isang kwarto. Sa sobrang sikip noon ay hindi pwedeng magsalubong ang 2 tao sa espasyo sa gitna dahil hindi magkakasya. Tol, ganito ba talaga rito? Wala bang ibang ayos na boarding house o kwarto na solo at may CR sa loob? Kahit pagkatian na lang natin ang renta. Sabi naman ni Aloy. Meron naman tol, kaya lang 6,500 monthly. Hindi pa kasama kuryente at tubig. Sa tingin mo ay kakayanin natin yun? Dito nga na 1,500 lang ang renta kada buwan. Halos nagigipit pa ako sa pangrenta at laging delay kong mabayaran. Sa tagpong iyon, ay doon na-realize ni Andoy na tama ang mga sinabi ng kanyang mga magulang tungkol sa bahay sa Maynila. Pero inisip niya na lang na kung sakaling gumanda na ang buhay niya sa Maynila ay lilipat siya ng tirahan. Unang araw niya pa lang sa trabaho ay late na siya. Inisip niya kasi
na sapat na ang 30 minutes na palugit sa oras ng pasok niya. Kaso inabot ng 2 oras ang naging biyahe niya bago nakarating sa isang construction site sa Ortigas. Mabuti na lang, mabait at taga-probinsya ang foreman na may hawak sa kanya, kaya pinagbigyan siya noong unang araw. Naiintindihan noon na wala pang ideya si Andoy sa sitwasyon sa Maynila. Andoy, bukas siguraduhin mong meron kang at least 2.5 oras na palugit sa pagpasok para hindi ka malate. Matindi ang traffic rito sa Maynila, lalo na kung ang bus na masasakyan mo ay dadaan pa ng Ayala Avenue. Naku po, itutukod ka ng traffic roon. Tandaan mo, hindi na ito probinsya. Metro Manila na ito. Narito ang pinakamatinding traffic kaya aralin mong mag-adjust. Opo sir, maraming salamat po. Sagot pa ni Andoy. Dahil kinakabahan talaga siya na baka agad siyang tanggalin dahil unang araw niya pa lang ay late na siya ng 2 oras. Lumipas ang 6 na buwan ng pagtatrabaho sa construction, malaki na ang ipinagbago ng katawan ni Andoy. Sobra na ang kanyang pangangayayat at madalas siyang manghina. Hindi na nagugustuhan ng katawan niya ang environment na maingay, maraming polusyon at madalas pa ay kulang siya sa tulog. Gabi-gabi na siya nakakauwi sa boarding house at pagka-uwi ay maabutan niyang nag-iinuman ang mga kasamahan roon, kaya maingay. Hindi na naman siya makakatulog ng maaga. Lalo at minsan, kailangan makisama at makiinom kaunti. Tapos kinabukasan ay gigising pa siya ng maaga. Isang araw noon at araw ng linggo, day off nila pareho ni Aloy. Tol, bukas uuwi na ako sa amin. Ha? Bakit? Paano ang trabaho mo? Nagpaalam na ako kay foreman. Hindi ko kaya rito tol. Tignan mo nga ang itsura ko. Noong pumunta ako rito ay 90 kilos ako. Ngayon 65 kilos na lang. Lahat ng pantalon na dala ko pagpunta rito, hindi ko na maisuot dahil sa sobrang luwag. Tsaka nararamdaman kong habang tumatagal ay bumabagsak na ang katawan ko. Sa probinsya na lang siguro ako tol. Kahit papaano, sagana kami roon sa pagkain dahil may lupain naman kaming natatamnan. Hindi ko pa kailangan gumising ng sobrang aga at umalis ng bahay na sobrang aga rin. Hindi ko kaya rito. Madalas 5 to 7 hours lang ang tulog ko. Mabuti sana kung hindi mabigat ang trabaho ko ay baka ayos lang. Pero kung ganito na daig ko pa ang trabaho ng kalabaw sa site, talong-talo ako tol. Mapapadali ang buhay ko rito. Ganun ba? Di sige pala. Happy trip na lang. Ganun talaga ang buhay rito tol eh. Patatagan ng puso at katawan. Matira matibay. Wika pa ni Aloy. Kinabukasan nga ay umalis na si Andoy sa kanilang boarding house at umuwi ng probinsya. Pagkarating ko roon ay nagulat ang kanyang mga magulang. Anong nangyari sa'yo anak? Bakit sobrang payat mo? Nagkasakit ka ba? Hindi po nay. Mabigat pala talaga ang trabaho sa construction kapag doon sa Maynila. Hindi kagaya rito na parang hindi naman ganun kabigat. Doon kasi palaging traffic. Biyahe ko pa lang ay inaabot na ako ng 2 oras sa daan. Pagkarating naman sa site, puro sigaw ang inaabot ko kapag babagal-bagal. Kaya naisipan kong bumalik na lang rito. Kahit pa sabihin hindi naman ganoon kadisente ang trabahong bukid. Hindi naman ganoon kabigat at sobra pa sa kailangan natin para sa pagkain. Doon sa Maynila ay wala talaga akong naipon. Sapat lang na may kaunting natira para pamasahe ko pa uwi. Magtatrabaho na lang ako uli sa bukid natin ay. Sabi naman ng nanay ni Andoy na si Aling Celsa, ano ka ba anak?
Tamang-tama ang dating mo. Nakausap ko kahapon si Doktora Santos, yung administrator sa ospital. Magkakilala kasi kami noon dahil noong dalaga pa ako ay ilang taon rin akong nagtrabaho sa kanila bilang katulong. Ang sabi niya sa akin ay kung gusto raw kitang ipasok ng trabaho sa ospital ay papuntahin ka lang sa kanya. Magdala ka lang raw ng biodata, 2x2 pictures at barangay clearance. Siya na raw ang bahala roon. Gagawin kanyang janitor. Yung kasalukuyan kasing janitor nila ngayon ay dalawa. Isang pang umaga at isang pang gabi. Yun sa panggabi ay madalas raw mawala. Umaalis. Palibhasa ay buntis ang asawa. Nagpapaalam ng araw na aalis na. Pinakiusapan lang na wag muna dahil wala pang kapalit. Kaya kung ako sa'yo, magpahinga ka na agad ngayon. Tapos mamayang hapon ay pumunta ka na sa ospital. Dalhin mo na ang mga papeles mo kay Doktora Santos. Sabihin mo lang na anak kita. Talaga po, Nay? Magkakaroon ako ng trabaho sa ospital? Oo anak, sigurado na yun. Pero wag ka naman masyadong magsaya. Hindi ka nurse o doktor roon. Janitor lang. Ano ka ba, Nay? Ayos na yun sa akin. Nakita niyo po ba ang janitor nila roon? Maayos ang suot dahil may pa-uniform roon na libre. Kaya kahit papaano magiging professional pa rin ang dating ng itsura ko dahil naka-uniform. Hindi katulad ng pormahan ko araw-araw na nakaboots, nakapantalon na puro dagta ng nyug at may itak sa gilid habang hila ang kalabaw. Iba ito na sa ospital na mismo ako magtatrabaho at magiging katrabaho ko ang mga magagandang nurse at mga doktor. Oo, ganun na nga anak. Sige na, kumain ka na. Nakapagluto na rin naman ako. Magsasaing na lang ako uli pagkatapos mo kumain dahil kaunti lang ang sinaing ko. Malay ko ba kasi na darating ka. Tapos mamayang hapon magpunta ka na sa ospital ha? Opo, Nay. Masayang sagot pa ni Andoy at nagtungo na sa kusina para kumain. Pagkatapos ay natulog. Kinahapunan nga ay nagtungo na si Andoy sa kanilang provincial hospital. Nakilala niya roon ang janitor na pang-umaga na si Mang Carding. Itinuro nito sa kanya ang gagawin at sinabing mag-duty na siya kaagad kinagabihan. Dahil nagle-labor na raw ang asawa noong janitor na panggabi, kaya malamang hindi na iyon papasok. Walang pag-aalinlangan si Andoy na pumayag. Mahaba na rin naman ang tulog niya mula umaga hanggang sa hapon, kaya alam niyang hindi siya aantukin sa kinagabihan. Naging maayos nga ang pagtatrabaho roon ni Andoy. Hindi siya nahihirapan. At sa tingin niya ay tataba siya noon. Dahil kapag may natatanggap na pagkain ang mga nurse at doktor, ay kumukuha lang siya ng kaunti. Tapos ibibigay na sa kanya ang matitira na paghahatian naman nila ng isang naka-duty na guard. Minsan ay nakakapag-uwi pa siya ng cake at mga tinapay na mula sa mga nurse. Habang nagtatrabaho roon, ay nagsimula siyang magkaroon ng crush sa mga empleyadong nurse. Lalo at mga newly graduate ang karamihan ng mga nurse roon. Isang gabi noon, pasado 11:00 ay tapos na si Andoy sa kaniyang mga gagawin. Naisipan niyang umidlip muna saglit. Tapos saka mag-iikot sa buong ospital pagsapit ng mga 3:00 ng madaling araw. Sa tuwing nagbubukas siya ng mga bakanteng kwarto, ay nakakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Malamang, may mga namatay na sa bawat kwarto sa ospital na iyon. Hindi niya alam kung saan ba siya nanakaw ng itlip. Hanggang sa maalala niya ang supply room. Bale merong 3 supply room sila roon. Una, iyong mga medical equipments ang laman. Tapos iyong isa naman ay mga medical at office supplies. Tapos iyong pangatlo ay iyong para sa kanya, kung saan naroon nakalagay ang mga mop, basahan, detergent, powder, sanitizer at bleach.
Medyo hindi rin kaaya-aya ang amoy roon. Kaya naisipan niyang doon sa pangalawang supply room siya matutulog. Bale may estante roon na punong-puno ng mga blanket, pillows, pillowcase, mga nakabox na alcohol. Iniurong niya ang estante na iyon para magkaroon ng 1 metrong espasyo sa likuran. Naglalatag siya noon ng Peerless box at nagdala na rin siya ng unan at kumot para hindi siya lamukin kapag matutulog siya ng kahit 1 o 2 oras. Isang gabi noon, nakakahiga pa lang siya sa likuran noong estante nang marinig niyang bumukas ang pinto at may nag-on ng ilaw. Pagkasara ng pinto ay saka niya narinig ang mga ingay ng babae at lalaki na mukhang sarap na sarap sa ginagawa. Kaya naisipan niyang sumilip. Doon niya nakita ang isang mainit na tagpo na ginagawa ni na Nurse Michelle at Nurse Robin. Si Nurse Michelle ang masasabi niyang pinakamaganda sa lahat ng mga nurses roon. Maliban sa ganda, maputi at makinis rin ito. At ang balita niya ay nagmula raw iyon sa mayamang pamilya. Doktor ang tatay at dating nurse din ang nanay. Halos mahirapan sa paghinga si Andoy dahil sa kaniyang nakikita. Hindi niya akalain na mabibigyan siya ng pagkakataong masilayan lahat ng magagandang tanawin na meron ang dalaga. Nasabi niya na lang sa isip niya, "Napakaswerte naman ni Nurse Robin. Hindi naman kagwapuhan, pero nakasungkit ng isang magandang nurse na si Nurse Michelle." Totoo rin naman ang opinyon na iyon ni Andoy. Dahil hindi naman talaga gwapo ang lalaki. Moreno ang kulay, matangkad at maskulado ang katawan. Iyon ang masasabing main asset ng lalaki. Noong pareho na ngang mag-alis ng mga sagapal ang dalawa, ay kitang-kita rin ni Andoy ang nakasalansa na pandesal sa sikmuran ng lalaki. Tila mabaliw-baliw ang dalaga na hinihimas iyon. Dahil sa sobrang init ng mga tagpo, ay hindi na napigilan pa ni Andoy na sumabay sa ginagawa ng dalawa. Iniisip niya na siya ang gumagawa ng bagay na iyon kay Nurse Michelle. Mabuti na lang at medyo soundproof ang silid na iyon dahil hindi na napipigilan pa ng magandang nurse ang magpakawala ng ingay na halatang nagugustuhan nito ang ginagawa ng lalaki sa may bandang ibaba. Hinihingal na rin si Andoy sa kaniyang ginagawang pagsabay sa ginagawa ng dalawa. Pero pinibigilan niyang makarating sa dulo dahil alam niyang hindi pa iyon ang totoong aksyon. Bale introduction pa lang ang nagaganap. Ilang saglit pa ay tila tumitili na ang dalaga na mukhang narating na nito ang unang pagkamit ng dulo. Doon na ito pinapwesto ng lalaki at saka sinimulan ang main event. Tila mabaliw-baliw na ang dalaga sa mga kaganapan at ganon din si Andoy. Gusto niya na nga itulak si Nurse Robin papalabas ng silid na iyon para siya na ang gumawa. Pero alam niyang malabong pumayag ang dalaga na siya ang gagawa ng bagay na iyon. Kaya kinumbinsin niya na lang ang sarili na makontento sa kung anong biyaya ang nakahain sa kaniyang harapan. Makalipas at 30 minuto ay natapos na ang dalawa. Nauna nang lumabas ang dalaga bago din lumabas ang lalaki. Napapailing-iling na lang si Andoy sa kaniyang nasaksihan. Naisipan niyang tumayo para uminom ng tubig sa kanyang tumbler na naiwan sa may lamesa, kung saan ipinatong ni Nurse Robin si Nurse Michelle. Naupo siya sa upuang iyon at uminom ng tubig habang patuloy na iniisip ang mga nakita. Maswerteng hawak niya noon ang kanyang cellphone dahil nag-alarm nga siya ng 2 oras
para hindi mapasobra ang kanyang tulog. Kaya noong may maganap na labanan, ay agad niyang napindot ang record. Habang pinapanood niya iyon, ay laking kulat niya noong pumukas ang pinto ni Nurse Michelle. Andoy, bakit ka nandito? Kasi po ma'am, dito talaga ako nagpapahinga kapag wala na akong gagawin. Mamayang 3:30 na kasi uli ang ikot ko. Kararating mo lang ba rito? Tanong muli ng dalaga. Mag-iisang oras na ako rito ma'am eh. Ibig sabihin, narito ka noong kasama ko si... Hindi itinuloy ng magandang dalaga ang sasabihin, kaya si Andoy na ang nagtuloy. Si Nurse Robin po. Opo ma'am, napanood ko lahat at nai-record pa nga eh. Eto, tingnan ko nga ngayon. Mabuti at bago ang cellphone ko. Malinaw ang camera. Malinaw lahat ng recording. Tila nanghina ang dalagang si Nurse Michelle sa narinig. Andoy, pwede bang atin-atin na lang ang nakita mo? Handa rin akong magbayad ng malaking halaga. Ibigay mo lang sa akin yung cellphone mo. Ako ang magdidelete ng video ko. Ha? Bakit po ma'am i-delete? Napakaganda po ng kuha at malinaw pa. Andoy, please. Mamamatay ako sa kahihiyan kapag kumalat ang tungkol sa ginagawa namin ni Robin. Lalo na ang video niyan. Magkano po ba ma'am? 10,000. Handa akong bigyan ka ng ganun kalaki. I-delete mo lang yung video. So, 10K lang po ang halaga ng pagkatao at buhay nyo? Sige, 50K. So, 50K lang po ang halaga ng dangal at pagkatao nyo? Nakangiting wika ni Antoy, habang ang dalaga naman ay umiiyak na. 100K. Antoy, please, pumayag ka na. Yun lang ang perang meron ako sa ngayon. 3 buwan pa lang ako rito, di ba? Kaya wala pa akong ipon. Sabi naman ni Antoy. Kung sa mga magulang mo ito ibebenta, siguradong mahina ang 1 milyon doon. Mailigtas lang ang dangal ng kanilang unika iha. Andoy, please. Ayokong malaman nila ito. Kahit pa bayaran ka nila ng malaking halaga, ganun pa rin ang kahihinatnan ko. Itatakwil nila ako at pandidirihan. Wika muli ng dalaga. Napalugmok na ito sa sahig habang humahagulgol. Andoy, ano bang gusto mo para pumayag ka lang? Sige ma'am, payag na ako. Ibigay mo sa akin bukas ang 100,000 pesos. Tapos papayag ka na may mangyari sa atin ng 3 beses. After nun, sa'yo na ang cellphone na to. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Bibili na lang ako ng bago. Ha? 3 beses? Oo. At yung una ay gusto ko nang gawin ngayon. Sigurado ka? Baka naman pwedeng yung 100K na lang. Sorry ma'am, sobrang baba na nga nun. Tatawad ka pa. Ano, okay ba yun sa'yo o hindi? Aalis na ako kung ayaw mo sa offer ko. Sige. Sige Andoy, pumapayag na ako. Basta siguraduhin mong tutupad ka sa pangako mo ha. Oo ma'am, lalaki ako kausap. Nakangiting wika ni Antoy at inalis na ang kanyang mga sagapal sa katawan. Ipinagawa niya na sa magandang dalaga lahat ng ginawa noong lalaking si Robin. Ang akala ni Antoy ay magiging boring ang kilos ng dalaga dahil sa pilitan nga iyon. Pero noong makita ng dalaga kung gaano kalaki ang kanyang bagay na ipinagmamalaki, nanlaki ang mata noon at naging masigasig. Kaya naman, mas lalo pang na-enjoy ni Antoy ang mga nagaganap. Noong matapos, ay pinaunan niyang lumabas ng silid ang dalaga. Kinabukasan, masayang-masaya si Antoy habang naglalakad papasok ng trabaho. Alam niyang pwede niya nang i-claim uli ang 2nd round sa kanilang usapan.
Noong makita siya ni Nurse Michelle ay sinabi noon, "Naroon ang pera mo sa supply room. Inilagay ko sa may likuran ng estante. Kunin mo na lang. Pupuntahin rin kita uli mamaya roon ng mga 12:00 ng hating gabi. Wala naman ngayon si Robin dahil day off niya." Nakangiti pa noong wika na ipinagtataka naman ni Andoy. Noong sumapit nga ang hating gabi ay naroon na si Andoy sa supply room. Noong pumasok naman si Nurse Michelle ay nagulat pa siya dahil tila uhaw na uhaw ito at napaka-agresibo. Agad silang nagsagupaan sa pangunguna ng dalaga. Kung noong una ay parang napipilitan lang ang dalaga, pero nitong pangalawa ay ito pa ang mas agresibo. Dahil sa day off si Andoy noong sumunod na araw, kaya naman nalaktawan ng isang araw ang kanilang pag-iisa. Noong muli siyang pumasok ay sinabi ng dalaga kinagabihan, "Andoy, nakipag-break na ako kay Robin." "Ha? Bakit naman, ma'am? Wala naman yun sa kasunduan natin, di ba?" "Oo, tama ka. Pero ako naman ang gagawa ngayon ng bagong kasunduan. Gusto kong mag-boarding house ka rito lang sa malapit. Para sa tuwing makakaramdam ako ng init ay doon natin yun gagawin. Ayoko na kay Robin. Alam kong hindi na ako masisiyahan sa kanya mula noong matikman kita. Grabe ka kasi. Napakalaki ng tinatago mong bagay. At alam kong iyon na lang palagi ang hahanap-hanapin ko. Ano, payag ka ba?" "Abay, oo naman, ma'am. One more thing. Huwag mo akong tinatawag na ma'am. Gusto ko tawagin mo akong Mitch kapag tayo lang dalawang magkasama." Wika ng dalaga, sabay marahas na dinaluhon ang itinatagong bagay ni Andoy. Napangiti na lang ang binata dahil mukhang dumating na ang oras ng pagbuhos ng swerte sa kanya. Ibinalik niya agad ang kalahati sa perang ibinayad ni Nurse Michelle sa kanya. Tapos ibinigay niya roon ang kanyang cellphone. Pero hindi naman kinuha ng dalaga. Binura lang ang mga video nito na nakuhaan niya. Magmula noon ay regular na nilang iyong ginagawa sa boarding house na tinitirhan ni Andoy. At sa tingin ni Andoy ay mukhang magtatagal sila pareho sa isa't isa dahil pareho nilang gusto ang presensya ng bawat isa sa kanilang mga buhay. Wakas. Ayun, my loves, dito na po nagtatapos ang kwento tungkol kay Andoy sa kaniyang naging karanasan kasama ang isang katrabahong magandang nurse. Sana iyong nagustuhan ang kwentong ito. At bago matapos ang video ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ka rito. Mag-iwan ka na rin ng kaunting bakas o mensahe para sa akin para alam kong nakasama kita sa kwentong ito. Siya nga pala, my loves, kung gusto mo ring ma-feature dito ay pwede mo naman akong i-PM sa ating official Facebook page na Miss Fujiko Stories. Makakausap mo ako roon at doon mo rin pwedeng isalaysay ng buo ang iyong kwento. Sisiguraduhin kong hindi mailalabas ang totoong pangalan ng mga kasama sa kwento, lalo na ang iyong totoong pagkakakilanlan. Safe ka sa akin, my loves, kahit ano pa ang iyong sabihing sikreto, promise. Malinaw tayo roon, ha? Salamat, my loves. See you in the next story. Bye-bye and take care.